Topic number 5, styles of or types of learning. So educators and psychologists describe types of learning to explain how people best absorb, processes, and retain knowledge. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang estilo sa pagkatuto. Tignan natin ang 4 na pangunahing uri. No? So, we have 4 kinds of learning. Ito po yung una, visual learning, auditory learning yung pangalawa, pangatlo kinesthetic learning, at number 4, reading, writing, learning. So sa visual learning, it is learning by seeing. Ito ay pagkatuto sa pamamagitan ng paningin. Mas natututo ang mga estudyante kapag may nakikita silang larawan, diagram, chart, or video. Halimbawa, kapag nag-aaral ng geografiya, mas madaling maintindihan ang mapa at lokasyon ng mga bansa kaysa pakinggan lang ang isang paliwanag o ang mga paliwanag. Sa auditory learning or learning by hearing, ito ay pagkatuto sa pamamagitan ng pakikinig. Mas natututo ang mga estudyante kapag nakikinig sila ng lecture, discussion o kanta. Halimbawa, ang isang mag-aaral ng bagong lengguwahe ay mas mabilis matuto kapag nakikinig siya sa mga audio recordings or songs. Number 3, kinesthetic learning or learning by doing and moving. Ito ay pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa o paggalaw. Mas natututo ang estudyante kapag siya mismo ay gumagawa ng aktibidad or activity. Halimbawa, natututo kang magluto, hindi lang sa pagbabasa ng recipe, kundi sa aktual na paghahanda ng sangkap, at sa mismong pagluluto nito. So number 4, reading, writing, learning. It is learning through text. Ito ay pagkatuto sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsusulat. Mahilig ang mga estudyanteng ganito sa pagbabasa ng libro, notes o paggawa ng sariling review materials. Halimbawa, kapag nag-aaral, para sa isang exam, mas natatandaan nila ang aralin kapag gumawa sila ng kanilang sariling reviewer o nagsusulat ng summary ng kanilang pinag-aaralan. So bilang pagtatapos, makikita natin na may iba't ibang paraan ng pagkatuto. So maaaring sa pamamagitan ng paningin, pakikinig, paggalaw o pagsusulat at pagbabasa. So mahalagang matukoy natin kung alin sa mga ito ang mas epektibo para sa atin upang mas mapadali ang pag-unawa at pagkatuto natin at ng ating mga estudyante.